mga kabidyo, kaya muli tayo sa ating panibagong video at samahan niyo muli ako sa araw na to dahil gagawa muli tayo ng panibagong set. Okay, nakita niyo naman yung ating introduction at itong set na to is mini sound setup. So para sa mga interesadong bumuo or gumawa ng kagaya ng mga box na ginawa natin ngayong araw na to, para sa ating mga kabidyo, okay natin dyan na gustong malaman yung ating mga sukat sa tabas at kung paano natin ginawa or binuo itong ating mini sound setup na to. At kung ilang pirasong marin ang nagamit natin dito para sa ating set na to, panoorin nyo po yung ating buong video para malaman nyo yung ating mga sukat sa tabas dito sa ating mga speaker box na to. Kaya huwag na natin patagalin at umpisahan na natin. Okay, so ito muna yung ating box mga kabidyo, okay, para sa ating pangmidhay na pang 15 at ibigay ko muna sa inyo yung ating sukat. Ito po yung ating sukat para sa ating pangmidhay. So ito yung ating pangharap mga kabidyo, okay, at ang taas nito mga kabidyo, okay, 54.6 cm. Okay, yun yung taas natin. And then yung lapad niya is 40.5. Okay, one piece para sa isang box. And then para makabilog tayo nito, ang sukat po natin dyan is 17.7 cm. Ito naman yung ating pambak. Sa ating pambak, ang taas niyan, kagaya ng ating pangharap, is 54.6 cm. And then yung lapad niya is 31.6 cm. One piece para sa likod. Okay, ito naman yung ating pang side, 2 pieces mga kabidyo. Okay, ang taas niyan is 54.6 cm by 41 cm. Okay, and then dito sa ating pangharap mga kabidyo, okay, sa pinakalabi ng ating box, ang sukat po natin dyan mula dito sa tabas natin sa guhit is 8.4 cm. Okay, so yan yung sukat natin dito. And then yung natira dito is nasa 32 cm. Okay, so 2 pieces para sa isang box. Ito naman yung para sa ating pang itaas at ibaba ng ating speaker box. At ang lapad nito sa harap is 44.2 cm. And then yung haba niya is 40.2 cm. And then dito sa likod is 35.7 cm. 2 pieces para sa itaas at ibaba. So yan yung sukat natin sa ating pang mid-high na video. So ito na nga yung loob mga kabidyo, okay. Sa ganitong forma mga kabidyo, okay, safe na safe yung ating driver unit. Okay, kasi minsan aksidente, mababagsak yung mga ating mga box at di may iwasang malaglag yung driver unit ng ating tweeter. So kaya nilalagyan natin ng holder na kagaya nito. Okay, kahit mapatihaya man, may sasaloy sa ating driver unit. At pwede rin naman kung ipa-side natin, okay, hindi rin siya malalaglag kasi may sumasalungan sa kanyang side. Okay, so yan yung purpose ng ginagawa natin.
Tinat.
Okay, so ito na nga mga ka-video. Okay, bago natin saraduan itong side na to, sabihin ko muna sa inyo yung ating mga sukat sa tabas. So ito na nga yung ating mga sukat sa tabas at isa-isahin natin. So dito mga ka-video, okay, sa ating itaas at ibaba, isa lang po yung sukat natin dyan. At ang sukat natin dyan, yung haba natin dito is 30 or 63.8 by 46.5. Yan yung kanyang lapad. Okay, 2 pieces para sa itaas at ibaba. And then, yung para sa side natin, ayan, ito yung ating side mga ka-video, okay, at 2 pieces yan. So, sa side mga ka-video, okay, ang sukat natin sa tabas, ang taas nito mga ka-video, okay, sa tabas is 56.7 cm by 63.8 cm. So, 2 pieces para sa isang side or sa isang box mga ka-video, okay. And then, para sa back, 1 piece para sa isang box mga ka-video, okay. So, ang lapad nito mga ka-video, okay, sa tabas is nasa 42.7 cm at ang taas niya is 56.7 cm. So, 1 piece para sa loob or para sa likod ng ating box. And then, dito naman mga ka-video, okay. Ayan, yun yung ating loob. Okay. So, ito, isang tabas dito, dalawang tabas, 3, pangatlong tabas, 4, 5, bali 5 tabas tayo rito. So ang sukat yan mga ka-video, okay. So kung ano pala yung sukat natin dito, gayon din sa taas. Okay, magkatulad lang po yan. Dito pala tayo muna sa ating lagayan ng speaker mga ka-video, okay. Lalagay ng ating speaker, ang sukat niyan, ang taas niyan is 42.7 by 46 cm. Okay, yan yung ating lagayan ng ating speaker. So ito nga mga ka-video, okay, dito naman tayo. Okay, ito yung ating sample. So ito yung ating sample mga ka-video, okay. Yung nilagay natin sa loob. At ang sukat natin dito, yung putol natin dito 8 cm. And then dito naman 21.5 cm. Dito naman is 6 cm. And then dito 6.4 cm. Dito is nasa 6.5 cm. Okay? So yan yung ating pinakalaman loob. And then itong haba nito mga ka-video, okay? Ang haba nito is nasa 48.2. And then yung taas nito 5.5. And then dito is nasa 5. Okay? Ito ang pinakadulo natin. Dito naman, yan, yung pinakapatungan natin dito, ang sukat niyan, ang taas niyan mga ka-video, okay, is nasa 3.2 cm. Okay, yan yung laman loob natin. Kung mapapansin nyo rito, tatlo yung ating nilagay dito. Okay, yan yung ating pang ibaba. Ito naman yung pang itaas. So ginawa nating apatan dito mga ka-video, okay, kasi yung ating box na ginawa is meron siyang lagayan ng plunger. Okay, so kung ilalagay natin sa gitna, tatamaan yung gitna nitong ating brace, kaya ginawa nating apat. Okay, kagaya nito. Yan, kagaya nyan, apat yung brace natin dito kasi nga meron tayong plunger sa loob. Sa ibabaw, ito yung ibabaw natin, and then tatago siya rito. And then tatago siya rito, kaya ginawa nating apatan yung ating brace. Okay, and then dito sa baba, and then dito sa baba, ayan, 3 piraso. So, ang sukat natin dito sa ating pangharap mga ka-video, okay, ang taas niyan is 36.1 cm, and then dito, 42.7. Okay, balik tayo dito sa side. So, dito mga ka-video, okay, sa ating brace, makikita nyo yung ating brace. Yung lapad nito is nasa 5 cm. And then ito, dinagdagan pa rin natin dito ng brace para siguradong wala talagang mag-vibrate sa loob. Yung sukat natin dito, yung lapad niya mga ka-video, okay, is nasa 10.4 cm. Okay? So, yan yung loob ng ating box. And then, dinoble rin natin yung ating frame dito. So, tanggalin muna natin itong ating pangharap para makita nyo talaga yung loob. Okay, yan yung loob ng ating box. Okay, ito yung ating brace, dalawa. And then nilagyan pa rin natin sa loob, sa gap natin dito. Para talaga hindi siya magbabibrate. Ang ating mga tinat,
Ayan. So, mapapansin nyo, hindi tayo nagtutornilyo kaagad dito kasi kapag nag-router tayo sa mga kanto-kanto, minsan tinatamaan yung mga ulo ng tornilyo. Kaya, nagtutornilyo tayo after nating magliha sa mga kanto. Okay, pag finish na siya, para at least hindi pupurol agad yung ating bala ng router. So, yan yung loob ng ating box. Makikita nyo yung ating plunger dyan. So, ito yung ating plunger. Lagay natin, testingin natin. Ayan. Ayan, lampas siya. Kaya binutas natin dito. Okay. So, ayun. And then, ito yung ating handle. Metal handle yung ating gagamitin para menos trabaho. Kasi kung naglalagay tayo dito ng mga handle dito, medyo matrabaho siya. Okay, kaya metal handle na lang yung ating gagamitin at saka mas maganda-gandang tingnan. Okay, para medyo class at para medyo malinis. At yan yung ating back ng ating speaker. So, yung ating gap dito, yung ating butas. Okay, ito yung ating butas. Dito muna tayo sa unang layer, yung ating pinakatakip. Ayan, nasa 31 cm yung ating butas. And then yung taas niya. And then yung taas niya nasa 47 cm. So dito naman yung pinakabutas niya talaga is nasa 23.8 cm. Then yung taas naman niya nasa 40 cm. Pero bago natin ilagay yung pangharap natin, masilyahin muna natin dito. Okay, para hindi mahirap tubutin. So ito na yung ating mga box mga kabidyo, okay? Nalihan na natin, hindi na natin pinakita yung ating paglilihan dito sa ating sabugan. So dito mga kabidyo, kami nasilyahan na natin dito. Okay, kasi mahirap magmasilya kapag nakapix na to. Ito kasi hindi pa to nakapix. Ayan. Hindi pa siya nakapix. Kasi mamasilyahin muna natin dito and lilihain muna natin kasi mahirap tumilos kapag may takip na rito. Yung ginawa natin dito, metal handle yung ating ilalagay dito. Imbis na yung apat na butas, mas okay pa to kasi medyo matrabaho kasi yung apat na butas dito. Nating masilyahin. Dito na yung ating masilya. Mga tuyo na sila. Ayun pa yung isa. So, lihayin na natin mga kabidyo. Yung gamit pala natin dito or yung ginamit natin pang masilya rito is eto, Flexiband. Okay? Yan.
Yan yung ating ginamit na pangmasilya. And then, hinaluan natin ng semento. Cement! Ayan. And then, yung ating pambuga, na-mix na natin. Kung ano yung ginamit natin sa ating pangmasilya, gayon din yung ating pambuga. Okay? Kung paano timplahin, depende sa inyo kung gusto nyo malapot o malabnaw. Pero pagka ibubuga nyo, medyo malapot na malabnaw. Okay? So, lihayin na natin. Okay, subukan na natin mga kabidyo. Okay, ito yung ating timpla. Yung ating gamit dito, ulitin lang natin. Minix natin dito dalawang chemical lang. Semento at flexible. Okay, subukan na natin. So ito na mga kabidyo, okay? Bali, 3 patong yung ginawa natin dito. 3 buga. Yung ating sub. Medyo basa-basa pa siya. And then ito naman yung ating amprock. So para sa magtatanong natin mga kabidyo, okay natin kung nakailang flexiban tayo. So sa mga magtatanong mga kabidyo, okay, kung nakailang galing tayo nito. Bali 4 liters to mga kabidyo, okay. Nakagamit tayo dito ng 1.5. Okay. Naubos natin yung isa. Yan, 1 galon, and then nakagamit pa tayo ng kalahati nito. And then sa semento naman, nakagamit tayo ng mga 8 kilos na semento. Okay, medyo matakaw din siya. So yun na nga, yun yung nagamit natin dito. Bali 1.5 galon para dito sa 5 box na ginawa natin. Okay, dahil ito yun na yung ating box, diyahin na natin para mapinturahan natin. Binubugahan natin ang pintura na kulay black. Ang gamit natin pintura, enamel black gloss, at hinaluan natin ng paint thinner. Sa ating pintura mga kabidyo, okay, combination siya ng black at saka gray. So ito na nga mga kabidyo, okay, napimpurahan na natin. Pinapatuloy na natin. So ito yung request ng may-ari, gray yung sa gilid. And then sa loob, sa harap is kulay black. And then ito naman yung takip ng ating amprock, kulay black. Ang ating amprock, kulay gray. So sa takip at sa ibabaw, kulay black siya mga kabidyo. Okay.
ating halimaw box. So dahil ito yun na yung ating box mga ka-video, ilagay na natin ating mga accessories kagaya ng corner natin at saka yung ating metal handle. At yun na nga mga ka-video, okay, nakita nyo kung paano natin binuo itong ating set na mini sound setup, pero box lang mga ka-video. Okay, abangan nyo yung ating full video sa ating pag sound check din dito. At nakita nyo nga kung paano natin binuo itong ating mga box. So sa mga magtatanong kung ilang pirasong marin ang nagamit natin dito is kulang-kulang 5 pirasong marin na 3/4. At sa sukat pala ng ating amp rack mga ka-video, okay, medyo oversize po ito kasi power amp yung ating inilaman or ilalaman. Sa sukat ng ating amp rack, pag finish na, ang sukat po niyan is 77 cm yung kanyang taas, and then yung kanyang haba 65.3, at yung kanyang lapad naman is 52.7 cm. At sa ating halimaw box, nakita nyo naman puro brace yung ating ginawa rito kasi medyo mataas ang wattage ng ating ilalagay na speaker dito para walang kumalampag sa ating speaker box na ginawa. At abangan nyo naman yung ating susunod na mga video kagaya ng paglagay natin ng mga speaker at pag soundcheck dito sa mini sound setup na to. Kaya hanggang dito na lang, sana ay nakatulong yung video natin ngayong araw na to para sa ating mga ka-video okay natin dyan na gustong bumuo ng box o ng speaker box na kagaya ng ginawa natin ngayong araw na to. At sa mga hindi pa po nagpapalo or subscribe sa ating YouTube channel, gayon din sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and notification bell. Idami nyo na para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa ng video, and paki-like and share nyo na rin po kung nagustuhan nyo. At hanggang dito na lang, at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.